power of His love. Our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and gilded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, who can always space. His chariots of wrath the deep thunder clouds form, and darkling His path on His wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hill, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Last stanza. Frail children of dust and feeble as frail, in Thee we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen. Para po sa ating pangalawang awitin, buksan po natin ang mga songbook sa page number 8. To God be the glory. Song number 8, page number 8. To God be the glory. Ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate wide for me go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicings through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice.
Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po tumayong lahat para po sa ating Bible reading. Tawagin po natin si Brad Kerbin. Pagpalat mabiyayang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay dumako sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. At buksan natin ang ating mga Biblia sa mga awit. Kabanata 140. Mga awit kabanata 140. Kung inyo pong nasumpungan na, ito po sinasabi sa Tagalog. Mga awit, 140, talatang 1. Iligtas mo ako sa masasamang tao, O Panginoon. Ipagsalangsang mo ako sa mga taong mararahas. Ipagsanggalang mo ako sa mga taong marahas, na sa kanilang puso nagbabalangkas ng masasamang bagay at nag-uudyok ng pagbabaka araw-araw. Pinatatalim nila ang kanilang mga dila tulad ng sa ahas. Ang kanilang mga labi ay tulad ng makamandag na ulupong. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa kamay ng masasama. Ingatan mo ako sa mga taong mararahas, na naghahangad ng madupilas ang aking mga paa. Isang patibong para sa akin ang ikinubli ng mga taong hambog. Inilatag na nila ang mga tali sa kanilang lambat, at handa na sa daraanan ko ang kanilang mga patibong. Sinasabi ko sa iyo, O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aking daing na kahabagan. Makapangyarihang Panginoon, malakas kong tagapagligtas, na nagsasanggalang sa aking ulo sa panahon ng pagbabaka. Huwag mong ipagkaloob sa masasama ang kanilang mga hangarin, O Panginoon. Huwag mong bayaang magtagumpay ang mga balak nila, kundi magmamalaki sila. Bayaan mong ang ulo ng mga taong nakapaligid sa akin ay malambungan ng kahirapang likha ng kanilang mga labi. Bayaang bagsakan sila ng nagniningas na mga baga. Matambak sana sila sa apoy, sa mga balon ng putik, upang di na makabangon. Bayaang huwag nang matayo sa lupain ng mga ang mga naninirang puri. Sana'y abutin ng kapahamakan ang mga taong mararahas. Alam kong ang katarungan para sa mahihirap ang hinahanap ng Panginoon, at ipinagsasalangsang ang kapakanan ng mga nangangailangan. Tiyakin na magpupuri sa iyong pangalan ang mga matuwid, at ang mga tapat ay mabubuhay sa harapan mo. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, ihandog po natin ang ating mga ikapo at mga kaloob. Purihin po ang Panginoon sa katatapos ng pagbasa ng kanyang salita. Para po sa ating offertory prayer, Lord Kerbin.
Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay. Pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makaupo na po ang lahat at bago po tayo dumako sa pakikinig po ng salita ng Diyos, sa pangangaral, muli po tayong umawit. Buksan po natin ating mga songbook sa song number 159, Standing on the Promises. 159. Awitin po natin muli ang lahat ng stanzas. Standing on the Promises. Ready? Sing. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God that it shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, mounting Him eternally, my love's strong sword, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing,
standing. I'm standing on the promises of God. Last stanza. Standing on the promises, I cannot fail. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in the Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Purihin po ang Panginoon. At para po sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, atin na pong tawagin ang ating pastor, Pastor Norman Millares. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. At muli nating buksan ang ating pong mga Bible sa Romans chapter 3. Romans chapter 3. Umpisa natin sa talatang 20. Romans chapter 3 verse 20. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God, apart from the law, is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, who God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him who believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Purihin kayo, luwalatiin, parangalan at sambahin, O Diyos na kataas-taasan sa lahat. Dakila kayo, Panginoon, at kamangha-mangha ang inyong mga gawa. Nagpapasalamat kami at araw-araw kami po inyong iniingatan. Salamat at unti-unti nang lumilipas ang masamang panahon. At salamat po sa inyong pag-iingat at proteksyon sa lahat ng iyong mga anak. Panginoon naming Diyos, patawarin niyo kami lagi sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kaming laging makasunod sa inyong mga utos at kalooban. Ngayong umaga po, hiniling po namin na kami bigyan niyo ng kaunawang espiritual, na kami po ay maliwanagan sa mahalaga niyong mensahe na ipaabot sa aming lahat. Dalangin namin gawin niyo pong pagpapala ang iyong mga salita sa aming buhay. Gamitin niyo rin, Panginoong Diyos, ay kaliligtas ng sino mang wala pang pag-asa kay Kristo Jesus. Sana'y ang kaluluwang yon ay maliwanagan. Naway makasumpong siya ng habag at biyaya sa iyong paningin. At gawin sa kanya, hindi niya kayang gawin sa kanyang sarili. Patnubayan niyo po kami
gabayan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maitaas nawa ang iyong anak na si Jesucristo sa aming kalagitnaan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Salamat. Maupo na po ang bawat isa. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay The Believing Sinner's Justification and Righteousness. Ang purpose ng mensaheng ito ay para po tuligsain ang laganap at popular na maling katuruan ng tao na ang tao po ay maliligtas mula sa kanyang mga kasalanan at kahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ito yung popular at laganap na katuruan na kung tawagin ay salvation by the works of man, by the works of the law. Now, last Sunday ay atin pong tinalakay yung paksang the righteousness of God. So parang ito ay sequel o kaya'y karagdagang paliwanag. So dadagdagan po natin ang ating paliwanag tungkol sa naging mensahe po natin last Sunday dahil pakiramdam ko medyo kinapos tayo at nabitin ang paliwanag. Sa daigdig na ito, hindi nagkaroon at hindi magkakaroon kundi dalawang reliyon lamang. Ang reliyon ng tao at ang reliyon ng Diyos. Man's religion and God's religion. Dalawa lamang po ang umiiral na kaparaanan kung paanong tao ay maliligtas. Ang pamamaraan ng tao at ang pamamaraan ng Diyos. Sabi nga po ni Elder Tom Ross, pastor ng Mount Pleasant Baptist Church, Ohio, pakinggan niyo ang kanyang sinabi. There are only two systems of thought that are found in the world today concerning the salvation of man. One ascribes salvation partly to God and partly to man in cooperation with each other, which is grace mixed with works. The other ascribes salvation entirely to God apart from the works of sinful man. Ang tunay na iglesia lamang ng Diyos ang may tamang paniniwala at tamang pagtuturo pagdating sa kaligtasan. Ang tunay na iglesia ng Diyos nagtuturo po ng salvation by grace. Salvation by grace. At kapag ka sinabi natin salvation by grace alone, kasi may pastor na panood ko, napakinggan ko, hindi lang daw salvation by grace alone. Hindi daw siya sang-ayon sa salvation by grace alone. Kasi meron din daw mercy. Kaya hindi lang daw grace alone. Sa kabuuang kaligtasan ng Diyos, lahat yan biyaya. Pati yung pagpapakita ng awa ng Diyos, sa biyaya din ho yun eh. Now, sinasabi lang natin na salvation by grace alone, ibig sabihin, wala nang dagdag sa parte ng tao. Yan. Hindi pa pwedeng grace plus works. Yun po ang ibig sabihin ng grace alone. Maski rin naman yung kaawaan ng Diyos, hindi naman merito ng tao yun eh. Unmerited din yun eh. Diba? Kaya grace din yun, mga kapatid. Bagamat, hindi po yan synonymous. Ang grace kasi, yun po yung bagay, napakagandang bagay, na tinanggap ng isang makasalanan na hindi siya karapat dapat tumanggap. Ano yun? Kaligtasan. Yung mercy naman, yun po yung bagay na hindi tinanggap ng tao, pero dapat niyang tanggapin yun. Ano yun? Kaparusahan. Dahil sa awa ng Diyos, hindi pinarusahan. At dahil sa biyaya ng Diyos, hindi pinarusahan, tapos niligtas, biyaya ho yun. Kaya meron din pong pagkakaiba. Kaya nonsense po yung sasabihin, papatunayan niya na salvation by grace alone, tapos pakikita niya, meron ding mercy. Kaya hindi lang grace alone. Nonsense po yan eh. Hindi na dapat yan na pinagdidiskusyonan pa eh. Nagdebate ho silang dalawa eh. May kadebate siya eh. So pag sinabi nating salvation by grace, apart from the works of the law, apart from the deeds of the law, in short, apart from the works of man. Another, sinabi po ni Brother Tom Ross,
Sabi niya, maski sa hanay ng mga Armenians. Kasi, mga kapatid, sabi ko nga kanina, tanging ang tunay na iglesia lamang ng Diyos ang nagtuturo ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Salvation by grace. And the rest of the churches, salvation by works. Dalawa lang naman ang churches o churches dito sa mundo True church, false church. Yung church ni tinayo ni Jesus Christ at yung church ni tinayo ng tao. Dalawa lang naman yan Yan. So, yung church ng Panginoon, yung tunay na church, yun po talagang nagtuturo ng tunay na mensahe ng kaligtasan. And the rest of the churches, ang turo nila salvation by works. Maski po sa kampo ng mga Armenian. Specifically, Armenian Baptists. Sabi nga po, again, I'm going back to what Brother Elder Tom Ross said. And I quote, Arminianism is a system of belief that exalts the supposed free will of man. In my estimation, Armenians really believe in work salvation that starts with man making a decision to be saved and then keeping himself saved by observing certain standards and religious ceremonies. At yan po'y totoo. Sumasang-ayon po tayo dyan sa sinabi ni Brother Tom Ross. Sa reliyon kasi ng tao, sa pamamaraan ng tao, ang tao po ay nagsisikap o gumawa ng sarili niyang pamamaraan kung paano siya makakalapit, maglilingkod, at sasamba sa Diyos. Sa reliyon naman ng Diyos, sa pamamaraan naman ng Diyos, ang Diyos po ang gumawa at nagbigay po ng kanyang pamamaraan kung papaano makalalapit, papaano makapaglilingkod, papaano po sasamba ang tao sa Kanya. Kaya dapat doon tayo susunod sa pamamaraan ng Diyos. Hindi po tayo pinayagan na gumawa ng sarili nating pamamaraan para tayo'y maglingkod sa Diyos. Pero maraming tao, maraming reliyong ganyan po ang kanilang ginagawa. Nag-iimbento sila ng sarili ho nilang pamamaraan. They have their own ways in serving God. And that should not be. Dapat dun tayo sa pamamaraan o ways ng Diyos. At yan nga po ang essence ng kasalanan ng tao. Pag sinabi natin ang tayo nagkasala, anong ibig sabihin? What is the essence? In Isaiah, kung hindi ako nagkakamali, 64, sabi doon, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. That exactly is the essence of sin. We have turned everyone to his own way. Tama ba ako? Isaiah 64? Check natin. Kung gusto niyo pong tingnan. Isaiah, naisip ko lang po yung truth ng verse na yon. Ayan. Isaiah 64. Hindi yata. Kasi dito sa verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So hanapin ko po yung all we like sheep have gone astray. Para may password. Mabubuksan niya. Okay. Let me check. Isaiah 53. Baka nandun eh. Yan. (53:6). Yun. All we like sheep have gone astray. Ayan o. We have turned everyone to his own way. Sa Tagalog, nagkanya-kanyang daan. Kita niyo ang tao. Kaya mali po yung sinasabi na, yan namang relihiyon, pare-parehas lang yan.
Isa lang naman ang ating pinatutunguhan. Bagamat iba't iba ang mga pamamaraan o daan, isa lang yan, papunta sa Diyos. Wrong! Hindi ho totoo yan. Hindi po isa. Kasi kung isa, edi sana nagkapare-parehas tayo. Pare-parehas ang ating paniniwala. Pare-parehas ang Diyos sa ating kinikilala. Bakit ang mga reliyon? Iba't iba ang paniniwala. Iba-iba ang aral. Iba't iba ang mga tinuturo. Hindi isa yan. Nagkanya-kanya. You see? We have turned everyone to his own way. We have deserted God's way. Yan ang essence ng kasalanan. Lumayo tayo. Umalis tayo, tayong mga tao. Mula sa daan ng Diyos na yun po ang tamang daan na dapat tahakin ng tao patungo sa Diyos. Daan ng Diyos yun. Yun dapat ang tinatahak. Hindi ka mag-iimbento ng sarili mong daan. Yung inaakala mong ito pamamaraan para ikaw makapaglingkod sa Diyos. Akala mo lang yon. Kaya dapat dito tayo sa Word of God. Kaya nga tayo nag-aaral ng Biblia eh. Inaalam natin yung daan ng Diyos. Ano ba yung itinuturo ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Ano ba yung itinuutos ng Diyos? At yun po ang ating gagawin. Hindi tayo mag-imbento. You see? Maraming tao nag-imbento ng kanyang sariling pamamaraan na inakala niya yun ang makalulugod sa Diyos. So, yun ang sinasabi nating reliyon ng tao. You see, ang essence ng reliyon ng tao, alam niyo kasi ang tao is independent Independent siya. He is self-reliant, self-sufficient, self-willed, and self-pleasing. Puro self. Kaya nga, his own way. His self. Kailangan ng tao bumalik sa daan ng Diyos. God's way. Kaya pagdating sa salvation, dapat way ng Diyos, hindi ho way ng tao. Yan ho ang ating makikita. No? Sa tanong, paano maliligtas ang tao? There are two, and only two, basic ways of approaching the doctrine of salvation. The way of man, and the way of God. So ang tanong, kaligtasan ba ayon sa pamamaraan ng tao o kaligtasan ayon sa pamamaraan ng Diyos? Sa usaping kaligtasan, ang espesipikong bagay na tutukuyin o pag-uusapan po natin ay kung paano ang tao mapawawalang sala at magiging matuwid sa harap ng Diyos. Basahin natin ang Romans chapter 10. At dito po ipinakita ni Apostle Paul, bago tayo dumako sa ating teksto, yung Romans chapter 3. Dito po sa Romans chapter 10. Ito ang isang classic, concrete example ng pinaliliwanag nating dalawang pamamaraan o dalawang klase ng relihiyon. Relihiyon ng tao at relihiyon ng Diyos. Romans chapter 10 verse 3. Romans 10:3. For they, ang tinutukoy dito ni Paul ay yung mga kababayan niya, mga Hudyo, mga reliyosong tao po ito. Napaka-religious niyan, lalo sa panahon ni Jesus Christ. For they, being ignorant of God's righteousness. Yun nga lang, religious but ignorant. Yan. Kaya, mahalaga ang magkaroon ng tamang kaalaman. Tamang kaalaman, lalo na pagdating sa kaligtasan. Ignorant of God's righteousness. Bakit sila ignorant of God's righteousness? And going about to establish their own righteousness. I want you to notice the word own. Kanina nabasa natin sa Isaiah 53:6. Turn everyone to his own way. So itong mga Hudyo, religyoso, maka-Diyos sila Kaya lang, yung pamamaraan nila ng paglilingkod, paglapit, pagsamba sa Diyos, ayon sa sarili nilang pamamaraan. Sabi rito, they about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. You see, that is God's religion. Dapat ang tao, hindi siya gagawa ng sarili niyang righteousness. Mag-submit siya sa righteousness of God. Yan po ang ating tatalakayin at patuloy pag-aaralan.
Paano ba magkakaroon ng righteousness of God? So, meron pong two major questions ang ating ire-raise ngayon pong umaga. Number one, how can be a sinner be justified from his sins? Papaano po aariing ganap or mapawawalang sala ang isang makasalanan sa harap ng Diyos? And number two, how can a sinner be righteous before God? Papaano po magiging matuwid ang isang makasalanan sa harap ng Diyos? So palaging may two ways yan mga kapatid. Man's ways, God's ways. Ito po ang ipinakita ni Paul sa kanyang mga pagtuturo. At yan ang ating pong tutunghayan. So una sa lahat, magkaroon tayo ng comparison between man's ways and God's ways. Pagdating sa usaping justification, paano aariing ganap? Paano ang isang taong guilty of committing crime against God maabsuelto, mapawalang sala, at mapalaya, at mapatawad sa kanyang mga kasalanan? Paano? Tingnan natin. Dalawa yan, pamamaraan eh. Punta tayo Romans chapter 3 sa ating teksto, verse 20. Romans 3:20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, meron pong tinatawag na justified by works. At meron din pong tinatawag na justified by faith. Verse 21, but now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, even the righteousness of God which is by faith. Paano magiging righteous? By faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Dalawa, di ba? Justified by works or justified by faith. Sabi ni Paul, hindi pwedeng justified by works. Justified by faith. By faith of Christ unto all and upon all them that believe. Yan. Look at in verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Napakaliwanag po niyan eh. You see? Again, in chapter 4. Punta naman tayo sa chapter 4, verse 2. Marami tayong mga verses na babasahin, kaya mandaho kayo sa pagbuklat ng inyong Bible. Romans chapter 4 verse 2. Example si Abraham. Paano napawalang sala si Abraham? O paano siya inaring ganap at righteous sa harap ng Diyos? Ito po. For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory. Kung si Abraham ay napawalang sala dahil sa kanyang sariling gawa o pagsisikap, pwedeng magmayabang si Abraham. Ipagmamalaki niya yung kanyang na-accomplish, yung kanyang nagawa. Pero hindi, sabi diyan, but not before God. Verse 3, for what saith the scripture? Abraham believed God. Sumampalataya si Abraham. And it was counted unto him for righteousness. Let's jump to verse 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So anong tama? Justification by faith, not justification by the works of man. Another, let's go back to Romans chapter 3, verse 27. Gusto ko lang pong pansin niyo mga kapatid, yung mga terminologies na ginamit ng Bible. Justified by works, meron namang justified by faith. Dito naman sa Romans 3:27, ano ang ating makikita? Ito. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Works? No. Nay, but by the law of faith. So merong law of works at merong law of faith. Yung law of works, that is the way of man. That is the religion of man. Yung law of faith, that is the way of God. That is God's religion. Nakita ho niya? So ano po mapapansin natin dito? Hindi po maaaring faith plus works. Wala akong sinabi rito.
na ang isang tao ay maaaring pawalangsalang Diyos sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at mga gawa. Sapagkat kinontrast ni Paul, magkaiba. Kung faith, faith. Kung works, works. Hindi pwedeng parehas. Gaya na itinuturo ng maraming bulang reliyon ngayon. Yan ay tinuturo nila. Hindi lang daw sapat sumampalataya, kailangan gumawa din. Pag sumikapan mo ang iyong kaligtasan, pag sumikapan mo na ikaw'y makapasok sa langit o sa kaharian ng Diyos, hindi lang sapat ang sumampalataya, gumawa ka din. Another, Galatians chapter 2, verse 16. Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law. So meron pong tinatawag na justified by the works of the law. Pero sabi ni Paul, hindi yan ang pamamaraan. A man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. So justified by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. That's exactly what we see in the Bible. Napakaliwanag. Justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Next, chapter 3 of Galatians. Verse 11. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Justified by the law or justified by faith? Laging dalawa lang. Next, when we come to righteousness, paano ba magiging matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos? Kasi napag-aralan natin last Sunday, walang sino mang tao makakapasok sa karan ng Diyos kung hindi siya righteous. At ang sabi ng Bible, there is none righteous, no, not one. Kaya kung ang tao ay unrighteous, kailanman hindi niya makakasama ang Diyos sapagkat ang Diyos ay righteous. Ang Diyos ay may kaharian. At ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng katwiran. At yun po yung pinahanap nga ng Diyos sa mga tao. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. But seek ye first the kingdom of God. It is a righteous kingdom. And His righteousness, it is not man's righteousness. It is not through your own righteousness. It is God's righteousness. The righteousness of God ang kailangan mo para ikaw ay makarating ng langit. Para ikay makapasok sa kaharian ng Diyos. Otherwise, kahit kailan, hindi mo makakasama ang Diyos sa buhay mo, maski na sa kabilang buhay. Kailangan kang maging matuwid. Ngayon ang tanong, paano ka magiging matuwid? Ayan na, sinasabi na nga ho dito, the righteousness of God by faith of Jesus Christ. See? Romans chapter 3, balik tayo. Sa Romans chapter 3. Romans chapter 3, again sa talatang 20, para mapaalalahanan muli tayo. Romans 3:20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. 21. But now, the righteousness of God. Yun ang kailangan na Yun ang kailangan natin The righteousness of God. Paano yan? Without the law. Hindi sa pamagitan ng law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. So dalawa, nakita nyo? The righteousness of God by the works of the law, and the righteousness of God by faith of Jesus Christ. Last, Romans chapter 10. Balik tayo dun sa
they were about to establishing their own righteousness. In Romans chapter 10, verse 5, for Moses describeth the righteousness which is of the law. So meron palang tinatawag na righteousness which is of the law. Ito yung maling paniniwala nga ng mga Hudyo at karamihan din sa mga tao sa ating panahon na akala nila makakamit nila ang righteousness sa pamamagitan ng pagsunod sa law. Yan. Tama ba yun? Hindi po tama ho yun. So, yun po yung pinaliliwanag dito ni Apostle Paul. It is not the righteousness which is of the law, but the righteousness which is of faith. Verse 6. But the righteousness which is of faith, yan, speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. So, maliwanag po mga kapatid, may dalawang pamamaraan talaga pamamaraan ng tao, pamamaraan ng Diyos. Doon tayo sa pamamaraan ng Diyos. At kung inaakala mo na ikaw ay tatanggapin ng Diyos sa pamagitan ng sarili mong pamamaraan, ayon sa iyong akala, hindi. Kaya alamin mo yung pamamaraan o way ng Diyos. Yan po ang ating itinuturo ngayon. So ikalawa, pag-usapan natin ang justification. Sa Tagalog, ariing ganap. Sa ibang Tagalog version, pagpapawalang sala. Yan. Justification. What is justification? You see, the word justification is a judicial term. Ito po'y salita na ginagamit sa korte, sa mga trial, sa judgment. So justification is the judicial act of God whereby He justly declares the one who believes in Jesus Christ as innocent or not guilty and treats him as righteous. Napakaganda nito. Itong dapat magkaroon tayo. Ito dapat ang mangyari sa atin. Na tayo ay ma-justified. Yan. At again, anong ibig sabihin ng justified? Not guilty. Innocent. Faultless. Guiltless. Sa Tagalog, pinawalang sala. O kaya'y walang sala. Aba, teka, isipin natin yan. Walang sala. Bakit? Hindi ba tayo nagkasala? Hindi ba nagkasala ang tao sa Diyos? So, paano i-declare na walang sala? Kaya, meron tatlong importanteng mga katanungan ang atin pong i-raise. Number 1, why is there a need for a sinner to be justified? Bakit kailangan ng isang makasalanan ay mapawalang sala? Pangalawa, if guilty, why justify? How come a guilty sinner be considered as innocent? Faultless. Guiltless. At pangatlo, how justification is done? On what basis? What ground? Pwede ba yun? Na yung napatunayang nagkasala, mapawalang sala. Na napatunayan ng nagkasala Ba't pawawalang sala? So punta tayo sa una nating tanong. Bakit kailangang ariing ganap? Aba kung hindi, patay ka. Hahatulan ka. Pag hindi ka napawalang sala sa iyong kasalanan, dead bull. Kahatulan ng Diyos ang sasapitin mo. Dagat-dagatang apoy. Punta tayo sa Romans chapter 3, verse 9. Ito yung ating teksto. Binasa natin verse 20. Alamin natin bakit mahalaga na mapawalang sala ka at ako, tayong lahat. Romans 3:9. Sabi rito, what then? Are we better than they? Ang tinutukoy dito ni Paul ay mga kababayan niya mga Hudyo. Ang mga Gentiles ba ay mas
better kaysa sa mga Hudyo? Sabi ni Paul, no, in no wise. Bakit? For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Nobody is exempted. Jew or Gentile. Kahit na mga Hudyo, special people ng Diyos yan, hindi sila exempted. They are all under sin. And that is the truth na kailangan natin malaman. That you and I, all of us, are under sin. Nasa ilalim tayo ng kasalanan. Dito po makikita natin mga kapatid, kung gaano tayo ka sinful. Pag sinabing under sin, what does that mean? Now, in verses 10 hanggang verse 18, dito po, inisa-isa ni Paul at pinatunayan ng tao po ay under sin. Kasi gumagawa siya ng kasalanan eh. Verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. You see? Paano ngayon yan? Kung walang matuwid, ang Diyos ay matuwid. Paano niya makasama ang Diyos na matuwid? Paano siya makakapasok sa kaharian ng Diyos na kaharian ng katwiran? Walang matuwid. Bakit walang matuwid? Under sin kasi. Nasa ilalim ng kasalanan eh. Verse 11, there is none that understandeth. Walang nakakaunawa. Tingnan mo, there is none that seeketh after God. Walang humahanap sa Diyos. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Walang sino mang tao humahanap sa Diyos. Sabi ng Diyos yan, walang humahanap sa Kanya. Kaya yung utos niyang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, naku po, walang susunod dyan. Walang maghahanap dyan. Hindi sila interesado. Gawin mo na lang pera. Tsak yan, magkaka-interes ang tao. Pero hanapin yung karya ng Diyos at ang kanyang katwiran, hindi nila nakikita yung kahalagahan. Walang mahanap sa Diyos. Bakit? All under sin. 12, they are all gone out of the way. You see? Diba? Yun ang nabasa natin, Isaiah 53:6. We have turned everyone to his own way. Dito naman, we have all gone out of the way. And what is that way? It is God's way. Wala tayo sa ayos. Buhay natin wala sa ayos. Wala tayong lahat sa hulog. Out of order ang buhay natin. Out of order ang lahat ng mga taong under sin. Yung mabuti, para sa kanya masama. At yung masama, para sa kanya, yun ang mabuti. Baliktad. Sa aba ng mga tumatawag na mabuti, ang masama at ang masama ay mabuti. Sa aba ng mga tumatawag na ang matamis ay mapait, at ang mapait ay matamis. Wala na sa hulog ang mga tao ngayon. Biro mo, lalaki, tatawagin mo, ma'am. Aban mo nakakita ng ganon? Mami, nanay, lalaki. Wala na sa ayos ang utak eh. Di ba? Pinanganak ang babae, tingin mo sarili mo, lalaki ka. O, wala na. Ayan ho yung sinasabing, gone out of the way na. May problema na sa pag-iisip ang mga tao. Corrupted na ng sin. Tama ba yun? Dalhin mo sa pamantayan ng Diyos, sa standard ng Diyos, papasabayan? Tama ba yan? Mali yan. Pero pinagigiitan nila, tama yun. Yun ang gusto nila. You see? Sa aba ng mga tumatawag na masama, ang mali at ang mali ay tama. Natawag mong mabuti ang masama, tapos kung ano pa yung masama, yun ang mabuti para sa iyo. Talagang delusion ang tawag niyan. God shall send them strong delusion that they should believe the lie. That is what we call satanic delusion. And those, all who are under sin, are under satanic delusion. They have gone out of the way. They are together become unprofitable.
There is none that doeth good, no, not one. Verse 13. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Puro bibig, puro pagmumura, panunumpa, pati pangalan ng Diyos ginagamit sa walang katuturan at walang kabuluhang bagay. Lalo sa mga pelikula, naku po, yung mga FK, yung mga dam-dam, pati pangalan ni Jesucristo, pangalan niya, sinasama. Ganyan kasasama, ganyan ka-unrighteous ang tao. Ano pa? Verse 15, their feet are swift to shed blood. Yan, murderer. Pag pumatay ng tao, kala mo pinapatay langgam lang. Walang konsyensya. Hindi ka man pumatay ng tao, physically, pero sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, pag nagalit ka sa kapwa mo na walang dahilan, kinainisan mo, kinamumuhin mo, mamamatay tao ka. Nagkukumit ka ng murder in your heart. You see? Lahat tayo mamamatay tao. Ano pa? The way of peace. 16. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. Na bakit ginagawa yan lahat ng mga tao? Ba't ang tao gumagawa ng kasalanan? Kasi verse 18, there is no fear of God before their eyes. That's it. Wala na hong takot ang tao sa Diyos. Wala na. Kaya kung gumawa ng kasalanan, ganun-ganun na lang. Parang lumalaklak lang ng tubig. Parang minom lang ng tubig. Sabi nga doon sa Job. There is no fear of God before their eyes. Verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. Under the law, that every mouth may be stopped, and, look at this, and all the world may become guilty before God. You see, all the world, meaning Jews and Gentiles, are guilty before God. Guilty. Ang tanong, paano naging guilty? Saan naging guilty? Sino nagsabi guilty? Verse 20. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ano ibig sabihin yan? Dahil kay law, nagkaroon ng knowledge of sin. Dito ngayon papasok, mga kapatid, ang kahalagahan at layunin ng kautusan. Again, sabi sa verse 9, all are under sin. You see? Ang lahat ay under sin. And what is sin? 1 John 3:4, the Bible says, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. There you are. That is the exact, precise, concrete definition of sin. Sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaninong kautusan? Kautusan ng Diyos. Kautusan ng Diyos. Ang tao po, kaya under sin, kasi under the law. At ang law ang nag-declare, ang tao, hindi ho tagatupad ng kautusan. Tagasalangsang ng kautusan ng Diyos ang tao. Kaya sinner. Ang sinner is a breaker, is a person who breaks the law of God. Sa mga katuwid, ang kasalanan, unawain natin to, ang kasalanan ay isang uri ng paghihimagsik, pagrebelde, paglaban sa Diyos. Ito ay ang pagbibigay lugod o kasiyahan sa sarili. Kaya nga self-willed, self-pleasing, puro self. Ito ay lubos na pagwawalang bahala sa mga hinihingi o demand ng Diyos. Ang pagiging ganap na walang malasakit kung ang aking pag-uugali o asal ba'y nakalulugod o hindi nakalulugod sa Diyos. Ang taong nasa ilalim ng kasalanan, wala siyang pakialam kung yung ginagawa niya ay mabuti man o masama sa harapan ng Diyos. Wala siyang konsensya.
Basta kung ano ang nakakabigay kasiyahan sa kanya, yun ang gagawin niya. Basta ang sabi nila, wala naman ako naargabyadong kapwa. Kaya okay lang itong ginagawa ko. Kahit labag sa Diyos, kahit mali sa harap ng Diyos, gagawin mo. Kita mo kung gaano ka karebelde sa Diyos. Tampalasan. Dahil ang lahat ay under the law, di lahat ay transgressor of the law. Lahat ay breaker of the law. At si law, si kautusan, ang nag-declare, all are guilty. Again, guilty of what? Guilty of transgressing the law of God. Guilty of breaking God's holy law. Walang pakundangan, paglapastangan, pagyurak, pagbabaliwala, at hindi pagpapahalaga sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Guilty of committing grievous sins against God, who is holy and righteous. Guilty. Now let's read Romans chapter 5, verse 12. Romans 5:12. Dito nagumpisa ang transgression ng law. Dito nagsimula ang pagsalangsang sa kautusan. Dahil dito sa isang taong ito. Verse 12. Wherefore as by one man. Sino to? Ikaw ba ito, Brother Kimbo? Ikaw ba ito, Brother Kervin? Ako ba ito? Si Adam ho yan. Si Adam. Si Adam po ang naging federal representative ng sangkatauhan. Nung sinubok ng Diyos ang tao, si Adan po ang ating pambato. Siya ang ating champion. May laban ba? Ba, meron. Dahil tandaan nyo, si Adam ang kauna-unang taong nilikha ng Diyos. Wala ho siyang makasalanang kalikasan. Wala siyang sinful nature. Hindi katulad ho natin, pinanganak na ho tayo sa kasalanan eh. Dala-dala na natin yung makasalanang kalikasan eh, na nakuha ni Adan. Pero nung si Adan, nung time na yun, wala ho siyang makasalanang kalikasan. Kaya maganda, magaling ang ating pambato. Kasi pambato natin, naging bato. Pumalpak. Hindi siya sumunod sa utos ng Diyos. Ang simple-simple na nga lang ng utos eh, huwag mong kakainin yung bungang kahoy na nakakalam ng mabuti at masama. Napakahirap ba sundin yun? Ha? Simpleng utos, simpleng pagsunod lang ang hinihingi ng Diyos. Hindi pa naibigay ng ating pambato. At ano parusa ng Diyos? Kamatayan. For as by one man, sin entered into the world. Nakurap ang world ng sin ni Adam. Yung kasalanan niya, ayun, humawa na sa lahat ng kanyang mga naging anak. Kasama ho tayo doon. Tandaan ho ninyo, yung naging kapasyahan ni Adan doon sa Garden of Eden, yun din ho ating naging kapasyahan. Yung maling ginawa niya, yun din po ang mali nating ginawa. Damay-damay na po yan, lahat yan. At huwag niyong sisisihin si Adan. Nasasabing, palpak si Adan. Bakit? Kung ikaw ba na doon eh? Matatalo mo si Adan? Ha? Ikaw na ipinanganak na sa kasalanan? Makakasunod sa Diyos? O sige, paano mo ngayon masasabing maliligtas ka sa pagsunod sa kautusan? Ikaw na ipinanganak na sa kasalanan. Ayun nga, hindi nga ipinanganak sa kasalanan. Hindi nga nilikha sa kasalanan. Perfect nga eh. Palpak pa ang ginawa. Tapos, tayo mga ipinanganak sa kasalanan, maliligtas sa pagsunod sa kautusan? How can you explain that? Ano, magaling pa tayo kay Adan? Ha? Magaling ka pa kay Adan? Kita mong mga bulang mangaral niya, mga bulang tagapagturo. Niloloko nila mga tao eh. See? Pinapahamak nila. Sa halip na maligtas, pinapahamak pa. Ayan, pumasok ang kasalanan sa libutan. Kasama sa kasalanan ay kamatayan and death by sin.
And so death passed upon all men. Why? For that all have sinned. All have sinned. You see? By one man's offense. Look at verse 17. For if by one man's offense, death reigned by one. Again, in verse 18, therefore as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Verse 19, for as by one man's disobedience, many were made sinners, unrighteous. That's Adam. Ano pinakikita lang natin dito na ang tao po ay taga-suway, hindi taga-sunod. See? For by one man's disobedience, many were made sinners. So therefore, anong conclusion? All men under the law, kita nyo sinimula natin, all men under the law, all men are disobedient to the law, meaning all men are transgressors, all men are breakers of the law, all men are under sin, all men are guilty before God, and so judgment came upon all men to condemn nation. Romans 6:23, the Bible says, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages or for the penalty of sin is death. Kaya maski sanggol namamatay. Patunay lang yan, ang sanggol may kasalanan. You see? Hindi sila inosente. Nagkasala sila kay Adan. Although hindi pa sila nakakagawa ng mga actual sin. Pero paglaki niya, gagawa na yan. Papunta yan dun. His own way. And never sa God's way. Yan ang epekto ng kasalanang nangyari sa Garden of Eden. So bakit kailangan ariing ganap? Kasi nga, you and I are condemned. Pagka namatay ka na hindi na ayos yung judgment na yan, all under sin, under the law, under God's judgment, under condemnation, wala nang pag-asa na maligtas. Kaya habang nabubuhay pa ang tao, dapat maging aware at conscious yan na kailangan mapawi ang kanyang mga kasalanan at siya'y mapatawad. Ngayon, sinisikap nila para mapawi ang kasalanan, mapatawad, susunod sa kautusan. Tama ba yun? Bakit ibig mo sabihin, Pastor, hindi tayo susunod sa kautusan? Wala akong sinasabing gano'n. Dapat nga lang tayo sumunod. Dahil pag hindi tayo sumunod, lago tayo. Ang tanong, nasusunod ba natin lahat ang kautusan? Ito po dito ho papasok yung hindi naiintindihan kung ano ang purpose ng law. So paliwanag natin. Bakit ba ibinigay ng Diyos ang kautusan? Balik tayo sa Romans 3:20. Narito ngayon ang purpose ng law. At kung bakit hindi maliligtas ang isang makasalanan, at kung bakit hindi siya mapawawalang sala, at hindi rin siya makakatamo ng katwiran, sa pamagitan ng sarili niyang pagsunod sa kautusan. Ano una nating nakita? Anong purpose ng law? Ang sabi diyan, the law is the knowledge of sin. Tanggalin mo ang law. Malalaman mo ba na sinner ka? Alisin mo yung law. Imagine natin, walang law. Paano malalaman na mali ginagawa mo? Paano mo malalaman kasalanan ang ginagawa mo? You see? At dahil sa hindi mo alam kung mali ba o tama, edi pagpapatuloy mo yan. Para sa'yo, tama. Kita yung purpose ng law? Yeah. Ang law ang nagsasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kung anong dapat mong gawin at kung ano ang hindi mo dapat
gawin. The law is the knowledge of sin. And again, we ask, what is sin? Sin is the transgression of the law. Now, si Paul, pinaliwanag niya, dati yung meron kasi siyang maling pagkaunawa tungkol sa kautusan. At yung maling pagkaunawa na yan, laganap yan sa ating panahon. Dati, ganyan din tayo. Meron tayong maling pagkaunawa tungkol sa kautusan. Dito makikita natin yung another purpose ng law. Let's go to Romans chapter 7 at tunghayin natin yung naging experience ni Paul. Romans chapter 7 verse 7. Yan. Now, kilala niyo si Paul, apostle ni Jesus Christ. Siya po isang Hudyo. At pag sinabing Hudyo, talagang masunurin sa kautusan yan. Yan. Siguro bago natin basahin to, tingnan muna natin sinabi ni Paul tungkol sa pagsunod niya sa kautusan. I think, nabanggit na natin last Sunday, pero mainam na puntahan pa rin natin. Bagong Romans chapter 7, para may comparison tayo, mga kapatid. Punta tayo sa Philippians. And then pupunta tayo sa Romans 7. Huwag niyo iwan yung Romans chapter 7. Saglit muna tayo pumunta sa Philippians chapter 3. Ayan. Si Paul bilang Hudyo. Dati, si Paul bilang nasa dati niyang relihiyon, Judaism. Sabi niya rito in verse number 5, circumcised the 8th day, bilang pagsunod sa kautusan. Ang mga Hudyo kasi, 8 days pa lang, tinutuli na. Utos yan ng Diyos kay Moses. Kay Abraham pala. At in-incorporate yan, yung law na yan, sa Mosaic law. Ay lahat ng mga Hudyo, tuli. Hinti lang hindi napapatuli. At ang pagtutuli ay tanda ng kalinisan. Ang hindi pagtutuli, tanda ng karumihan. Pero natuto na rin ng mga hintil, gumaya na rin. Pero nung panahon, Hudyo lang ho o may ganyang practice. Kasi itinuro sa kanila ng Diyos. Actually, sa Europe, marami mga kalalakihan doon, di papatuli. Ang tawag doon ay So tinutuli, sumunod sila, mga Hudyo. Of the stock of Israel, galing siya, stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews. Look at this. As touching the law, concerning the law, a Pharisee. Aba, ikaw ba naman maging Pariseyo sa panahon ni Kristo? Matitindi ho yan. Maski nga Panginoon Kristo itinatama nila Matitindi to. Pati Panginoon Kristo, kinukorek. Sinasaway. Lalo nang kumain ng Panginoon ng pagkain, araw ng Sabat. Ano yung ginagawa niya? Kayo kumakain. Ba't kayo pumitas ng mais? Araw ng Sabat. Ganyan ho katitindi, mga Hudyo. Verse 6, concerning zeal, ay persecuting the church. Kita mo, sa tindi ng zealousness pati iglesia ng Diyos inusig. Di ba? Touching the righteousness which is in the law, blameless. Can you beat that? Blameless? Pahira yan. Tawagin ni Paul sarili niya, blameless siya. Ngayon, yan yung unsaved pa siya, yung hindi pa siya naliliwanagan. Punta tayo sa Romans chapter 7. Nung naliwanagan na siya, Romans chapter, akala ni Pablo, tama ginagawa niya. Akala niya, matuwid na siya sa harapan ng Diyos Akala niya, approve na siya 2 thumbs up na siya sa Diyos Yung pala, gano'n. Paul, ganyan ka. Akala mo ito nangyari. Romans chapter 7. Yan. Look at in verse 7. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay,
I had not known sin but by the law. You see? Kita mo ang purpose ng law? Hindi mo malalaman, masama pala magsinungaling, masama pumatay, masama mga alunya, kung walang law. See? Tuloy. For I had not known coveting, except the law had said, thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of coveting, for apart from the law, sin is dead. Walang ngipin. Ang kasalanan, walang ngipin niya, kahit magkasala ka. Okay lang. Kasi wala namang magsasabi, uy, mali yung ginagawa mo, kasalanan yan. Kaya, bigay todo layaw, bigay todo ang hilig. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin, kung anong masarap sa'yo, kung anong masaya sa'yo, kahit mali yan, kahit kasalanan yan, sige, wala namang law. Biglang dumating ang law. Patay ka ngayon. Yun ang sinasabi rito ni Paul. Tuloy natin. Verse 9, ito, importante. For I was alive apart from the law once. But when the commandment came, ibig bang sabihin nun, wala pang law? Meron na. Ang sinasabi lang dito ni Paul, nung dumating ang liwanag ng kautusan, nung naintindihan niya yung purpose ng law, ano naging result? Sin revived and I died. Nabuhay ang kasalanan. Kasalanan pala itong mga ginagawa. Akala ko tama. Kasalanan pala. And because of that kasalanan, I died. Because the penalty of sin is death. Nagkaroon ng bagong liwanag. Si Pablo, ipinaunawa sa kanya ng Diyos. Hoy Pablo, akala mo matuwid ka. Ang mga ginagawa mo, kalikuan. Akala niya, tama yung pinepersikit niyang iglesia eh. You see, di ba? Sabi niya, tungkol sa kasigasiga, wala makakatalo sa akin. Inuusig ko ang iglesia. Kasi kala niya, bulan si Kristo, bulan si Jesus Christ. Bulan itong mga Kristiyano, itong mga iglesia, hindi tunay yan. Kaya inusig niya. At akala niya, ginagawa niya yan para sa Diyos. Yung pala'y kasalanan. You see? Naliwanagan siya. Kaya patay siya. Verse 10, and the commandment which was ordained to life, yung akala niya ang commandment, ordained to life, mabibigyan siya ng buhay, I found to be unto death. Anuhan po natin mga kapatid. For sin, let's continue. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it, slew me. Pinatay ako. Hindi yung commandment ang pumapatay. Yung sin. Kaya malakas ang sin eh. Ang lakas ng loob ng sin kasi may law. Kita nyo? Kasi ang law ang nagsasabing kasalanan yan, mali yan. Kaya yung sin, tuwan-tuwa. Pag ikaw at ako'y gumagawa ng kasalanan. Pero ibig bang sabihin yung law masama? Kasi para bang kumakampi yung law sa kasalanan? Hindi. Sabi ni Paul, verse 12, wherefore the law is holy. Hindi masama ang law. Hindi kampi ang law sa sin. And the commandment holy and just and good. Yan. Verse 13, was then that which is good made death unto me? No, God forbid. It's not the law. But sin. It's the sin. That it might appear sin. Working death in me by the commandment, working in death by that which is good, that is the commandment, that sin. Another purpose ng law, that sin by the commandment might become exceedingly sinful. Ano ibig sabihin? Sa pamamagitan ng kautusan, pinakikita ng kautusan kung gaano tayong lahat kasama sa harapan ng Diyos. At kung gaano ka-sinful ang ating mga sin. Kaya ang sin sa harapan ng Diyos, hindi light na bagay.
exceeding. Sabi niya, exceedingly sinful. Talamak. Because of the law. Sa tindi ng kabanalan, ng kabutihan, sa tindi ng holiness, ng pagiging just and good ng law, tayong mga transgressor of the law, lumalabas na napakatinding mga masasamang tao, mga makasalanan. Opposite, tayo po ay kabaliktaran ng kautusan. Kung ang law ay holy, just and good, kabaliktaran tayong lahat ng law. Bakit? Sapagkat sinalangsang natin ang kautusan ng Diyos. So, paano ka maliligtas sa pagsunod sa kautusan? Eh, yung kautusan na nga na gusto mong sundin, ang nagsasabi sa iyo, sinner ka! At ang mga kasalanan mo, exceedingly sinful. You are a breaker of the law, transgressor of the law. You are under God's judgment and punishment. You deserve to die. Yan ang silbi ng law. Kaya maganda ho ang law. Dapat talaga pinipreach yan. Iba, hindi na pinipreach yan eh. Paliliwanag natin yan sa susunod natin mga pag-aaral. Kung wala na tayo sa ilalim ng kautusan, wala nang halaga yung kautusan. Hindi na tayo susunod sa kautusan. Hindi na natin pipreach yun. Dapat nga i-preach yan eh. Bakit? Para makita nga ng tao yung kanyang exceeding sinfulness. Yung exceedingly sinful niya. That is the only way. Para makilala ng tao kung gaano siya kasama. So nakita natin ang purpose ng law. The law worketh wrath. Chapter 4 verse 15. Chapter 4 verse 15. Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. At dahil sa may law, edi may transgression. Kaya galit ang law. Galit ang law sa lahat ng mga tagasalangsang ng law. See? At pumasok ang law, another purpose ng law, pumasok ang law para mas lalong maging mag-abound ang offense. Sabi niya, the law entered that the offense might abound. Romans 5:20. Romans 5:20, moreover, the law entered that the offense might abound. Kita mo, pag tumingin ka sa law, lalong pakikita sa iyo ng law kung gaano karami kasalanan mo. Kung gaano ka kasama. Pag tumingin ka sa kautusan, papahiyain ka ng kautusan. At may mga bagay na hindi magagawa ng kautusan. Tingnan natin sa Romans 8:3. Romans 8:3. Romans 8:3. For what the law could not do. See? May mga bagay na hindi magagawa ang kautusan. Bakit po? In that it was weak through the flesh. Tanda natin, ang tao ay in the flesh. Ano yung flesh? Sinful nature. Meron siyang carnal mind that is enmity against God. Kaya yung taong in the flesh, hindi niya kaya sumunod sa kautusan. Hindi niya gagawin. Hindi lang sa hindi niya kaya. Hindi niya gagawin ang sumunod sa kautusan. Kaya weak ang law eh. What the law could not do in that it was weak. Hindi mapatupad ng law yung gusto niya sa isang taong ipinanganak sa kasalanan. Kaya ang law bigo palagi. Kaya laging nasasanlangsang ang kautusan kasi yung pinapasunod niya ay may kalikasan na hindi susunod. Meron siyang carnal mind. Romans chapter 8. Sabi diyan in verse 7. Romans 8:7. But the carnal mind, o the mind that is of the flesh, sinful mind. So ang tao po ay meron siyang carnal mind, meron siyang sinful mind, meron siyang fleshly mind that is not subject to the law of God. Because there is enmity against God. Ano yung enmity? Ang tao po ay laging kumukontra, sumusuway, kumakalaban sa Diyos. Yan ang kaisipan ng taong makasalanan.
Kaya hindi siya pasasakop sa kautusan ng Diyos at hindi maaari pasakop. So paano? Paliwanag ninyo, paano maliligtas ang tao sa pagsunod sa kautusan? Palagi nga niyang sinasalangsang ang kautusan. At pagka palagi niyang sinasalangsang ang kautusan, patatawarin siya ng Diyos? Hindi! Lalo siyang kukundinahin ng Diyos. Kaya kita niyo ang tao, deserving niyang mamatay. Deserving niya ang kaparusahan ng Diyos. Deserving niya ang impyerno. Wala tayo. Tuloy natin ang basa. God sending His own Son. Ayun ang solusyon. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. Condemn sin in the flesh. Ba't ginawa ni Jesus Christ yan? Verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. That is the only time yung righteousness which is of the law might be fulfilled in us. It is only through Jesus Christ. Not through you, not through your own self, not through your own religion, but only through Jesus Christ. Kaya kailangan mo si Yesu Kristo sa buhay mo, my friend. You need Jesus Christ. He is the Savior. He is the Lord. Siya ang kailangan mo, siya ang pag-asa mo. Hindi yung magagawa mo. Hindi yung sarili mo. Kaya don't rely on yourself. Rely on Jesus Christ. Ang hinihingi lang naman ng Diyos, sumampalataya. Na ibig sabihin, magtiwala ka. Ilagak mo, ibigay mo sa Kanya. Ang 100% ng pagtitiwala mo sa Kanya. May napag-alaman ako na may mga tao na naniniwala naman sila kay Jesus Christ. Naniwala sila na si Jesus Christ ang Savior, etc. Kaya lang hindi pa sila makapag-commit kay Jesus Christ. Bakit? Kasi natatakot sila na baka ma-fail nila si Jesus Christ. Kaya ayaw pa nila sumunod So ano ibig sabihin yan? Nagre-rely siya sa sarili niya. Gusto niya maging maayos siya, maging perfect siya, tsaka ngayon siya lalapit kay Kristo. Wrong! Hindi mo magagawa yan. You cannot perfect yourself. It is only Jesus Christ who can perfect you. And that's exactly the reason why you have to come right now to Jesus Christ. Because He's the only one who can perfect you. He can help you. Yung hindi mo kayang gawin sa sarili mo, leave it that to Jesus Christ. He can do that for you. Yun. Bakit tayo mo pang sumunod? Ngayon, kung hindi mo talaga kaya sumunod, di sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, di ko kaya sumunod. Please help me. Para makasunod ako. You see? Kaya sabi natin kanina, ang man's religion, self-reliance Palagi nagtitiwala sa sariling magagawa. Wala kang magagawa. Kaya nga kailangan mo nga lumapit kay Jesus Christ. Maski yung paglapit, di mo rin magagawa. Ay hilingin mo sa ilapit ka. Yun lang naman yun. Yeah. So the law cannot give life. Galatians 3:21. Tapusin ko lang itong point na ito. Mahaba po ito, series po ito So kasing may paliwanag sa inyo ng detalyado. Kaya tinalakay ulit natin Nabitin ako last Sunday. Bitin yung paliwanag Para ma-appreciate natin, tayo mga nagsasabing save na, ma-appreciate natin paano tayo na-save at ano yung ginawa ng ating Panginoon sa atin, kung bakit tayo na-save. Diba? Kailangan prayer nga natin, mag-increase pa tayo sa knowledge of the Lord Jesus Christ Mag-increase. Galatians chapter 3 verse 21. Galatians 3:21. Is the law then against the promises of God? Kasi ang promise of salvation, promise of deliverance, promise of forgiveness of sins, promise of eternal life, hindi yan by the law, but by faith.
Hindi mo kailangan pagsumikapan ng promise. Ibinibigay yan. Tatanggapin mo na lang. Hindi mo kailangan paghirapan o pagsumakitan. Mananalig ka lang. Yun o yun. Is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, kung ang law makapagbibigay lamang ng buhay, verily righteousness should have been by the law. Hindi mangyayari para ka maging matuwid sa pamagitan ng kautusan. Kung nakakapagbigay ang law ng buhay, ay kaso nga hindi. The law was added because of the transgression. Verse 19, look at that. Wherefore then serveth the law? What is the purpose of the law? It was added because of transgressions. Lalo pakikita sa iyo, kasamaan mo, mga kasalanan mo. Yan ang purpose ng law eh. Wala kang pag-asa na maligtas kung magre-rely ka sa sarili mo at sa sarili mong mga magagawa. So the law cannot give life. Secondly, the law cannot make you righteous. The law cannot save. The law condemns. The law curses. The law kills. Not save. Ang law is the minister of death. Kung susundin natin ang kautusan, mabubuhay tayo sa kautusan. Yun sinasabi ni Paul eh. Gawin mo. Hanggang doon na lang yun. Pero once na nasuway mo, you see? Ilang beses ba natin sinusuway ang kautusan? Ilang beses mo sinusuway ang kautusan ng Diyos? Araw-araw eh. Hindi araw. Di ba? Hanggang sa mamatay ka. Di sa impyerno. Yun lang kasi magagawa ng kautusan. Sumumpa, susumpahin ka. Let's read 2 Corinthians 3:6. 2 Corinthians 3:6. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. 2 Corinthians 3:6. Sabi dito, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, meaning the law, but of the Spirit. Bakit? For the letter killeth, the law killeth, but the Spirit giveth life. Look at verse 7. But if the ministration of death, you see, the law is the minister of death. Sa lahat ng mga hindi susunod, 100%. Death ang ibibigay niya, hindi eternal life. Kasi merong ibang nagbibigay ng eternal life. At yan ay si Jesus Christ. Kaya ang purpose ng law, ituturo ka doon sa talaga makapagliligtas sa iyo. Ang sasabihin ng law, sinner ka, guilty sinner ka, you deserve to die. At dahil dyan, tuturo kita doon sa makapagliligtas sa iyo. So, kailangan gawin ng law yan eh. Para ma-realize ng tao kung gaano siya kasama, makasalanan, wala siyang pag-asa, at kailangan niyang mapawalang sala, kailangan niyang maligtas. So nakita natin, through the law, man deserves punishment. Through the law, he deserves death. At ang pamamaraan ng tao upang siya'y maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay hindi ubra. Hindi po yan papasa. Again, ano yung way of man? Justified by works, justified by the works of the law, justified by the law of works, the righteousness of God by the works of the law. Hindi na iintindihan ang purpose ng law eh. Mali ang pagkaunawa sa kautusan. You see? At maraming reliyon nagtuturo. Lalo na si Eli Soriano. Yan ay tinuturo niya. O yan ay tinuro niya sa mga miyembro nila. Sumunod sa kautusan para maligtas. Yan ay tinuturo ng Katoliko. Sundin ang mga kautusan. Gumawa ng kabutihan. Kita nyo? Ganon din ang mga Armenians. Mga Armenian Baptist. Hindi lang daw
Hindi, ginawa na raw ni Kristo ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Pero ang kaligtasan, mangyayari lang kung lalapit ka, sasampalataya ka, kung tatanggapin mo si Kristo. Kita mo, pinagsasama ang faith plus works, grace plus works. Walang plus. Hindi pwedeng ang salvation ay cooperation between God and man. Because salvation is of the Lord only. Hindi salvation is of the Lord and man. Wala tayong magagawa. Maski yung pagsampalataya kay Kristo, hindi rin ho yan sa pamagitan natin. Ang faith ay kaloob ng Diyos. Repentance ay gift ng Diyos. Yung paglapit kay Kristo, Diyos din ang naglalapit sa atin eh. John 6:44, no man can come to me except the Father who hath sent me draw him. We need the drawing power of the Father for us to come to Jesus Christ. You need the saving power of God in order for you to be saved. You beg God. Ask God for His saving power. Ask God for His saving power to work in you. Yan o. Finally, mga kapatid, pinakikita lang natin dito na tutuloy natin to. Sa pamagitan ng law, pinakikita lamang yung utter helplessness ng tao. Na ang tao ay he is nothing, he has nothing, and he can do nothing. You need to depend entirely on Jesus Christ para sa kaligtasan at kapatawaran ng iyong mga kasalanan. You need that. Faith in Jesus Christ. Oh, it's my prayer na sana ibigyan ka ng Diyos. Bigyan ka ng Diyos ngayong umaga. Sana nga ngayon na. Ng pananampalataya upang ganap mong pagkatiwalaan at umasa kay Jesus Christ para sa kaligtasan ng kaluluwa. At bigyan ka ng Diyos ng repentance para magawa mong pagsisihan, ikalungkot, kamuhian at itakwil ang iyong mga kasalanan na matagal mo nang ginagawa bilang pagre-rebelde mo laban sa Diyos. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay manalangin. Tutuloy po natin ito, mga kapatid. Tayo po ay lumuhod. Dakilang Diyos na banal at kataas-taasan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat po sa kaliwanagan ng iyong mga salita at patuloy na hinihiling namin na kami patuloy niyong turuan pa at bigyan ng kaunawaan. Lalo pa namin, lubos pa namin makilala ang iyong anak na si Jesucristo at sa kadakilang ginawa niya nung siya ay pumunta rito sa lupa. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na maliwanagan din ang mga nakapakinig, mga mahal namin sa buhay. Palagi namin pinagpe-pray ang kanilang salvation. Tulungan niyo sila, O Diyos. Wala silang magagawa sa kanilang mga sarili. Sana ipakita niyo sa kanila yung kanilang nothingness, helplessness, at yung nag-iisang pag-asa nila sa awa at biyaya po ninyo. Nagawin sa kanila, hindi nila kayang gawin sa kanilang mga sarili. Nakikiusap kami, Panginoong Diyos. Buksan niyo ang kanilang pangunawa, maliwanagan sila. Una ay makita nilang kasamaan, karumihan, at kasalanan ng kanilang mga sarili at puso. Padaman yung bigat ng kanilang mga kasalanan, magkaroon sila ng kalungkutan, lubhang kalungkutan, at pagtangis, at hangaring pagsisihan at layuan ng kanilang mga kasalanan. At buksan niyo ang kanilang mga mata upang makita nila na tanging si Jesucristo lamang po sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ang makapaghuhugas at makapagpapawi ng kanyang mga kasalanan at siya'y makakatamo ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at buhay na walang hanggan.
Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. At patuloy niyo pong i-reveal sa amin ang iyong sarili at ang Panginoong Sus sa aming buhay. Tulungan kami ng Banal na Espiritu. Salamat po sa kaligtasan, Panginoong Diyos, na pinagkalam sa amin sa pag-aaral nito. Lalo naming na-appreciate ang hiwaga at kadakilaan ng kaligtasan na ginawa niyo sa amin. Purihin kayo, O Diyos, ngayon at magpakailanman. At sana po ito'y humantong po ito sa tapat pa naming paglilingkod sa inyo. Magpapakatapat kami hanggang wakas, magiging loyal kami sa aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo at mananatili sa kanyang iglesia na kanyang binili at tinubos ng kanyang dugo. Pagpalaan niyo po kami, aming Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Mamaya po, meron po ulit tayo. Magkita-kita po tayo. God bless us all. Salamat.